senior citizen natin or yung mga pensioners natin, hindi mo maiwasan na nagkakasakit din sila. Yes. Actually, as early mas as vulnerable sila. Yes. Yung mga bata ngayon, siyempre, tayo may mga anak tayo, di ba? Yung mga anak natin na ako-confine, hindi mo maiwasan or kailangan magpa-check up, at least nagagamit natin yung PhilHealth natin. So, pagdating natin ng senior, hindi natin maiwasan, nagagamitin din natin siya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Pero yung mga senior citizen natin or yung mga pensioners natin, hindi mo maiwasan na nagkakasakit din sila. Yes. Actually, as early mas as vulnerable sila. Yes. Yung mga bata ngayon, siyempre, tayo may mga anak tayo, di ba? Yung mga anak natin na ako-confine, hindi mo maiwasan or kailangan magpa-check up, at least nagagamit natin yung PhilHealth natin. So, pagdating natin ng senior, hindi natin maiwasan, nagagamitin din natin siya. Kasi as early as maliliit pa, may mga sakitin na, hindi natin maiwasan yun, di ba? So, yun nga, wala tayong pension, pero patuloy silang makapag-avail ng PhilHealth benefits kahit nasa kahit senior citizen na sila or kaya mga pensioner and retirees. Ngayon, sa government and private na nakapagtrabaho ng napakahabang panahon no, sa public or private offices, ang tawag po natin sa kanila lifetime members. So, after retirement, at naka 120 months contribution sila sa PhilHealth, which is 10 years lang po yun, makakapag-avail na sila nito. I-enroll natin sila sa lifetime program ng PhilHealth para sa ganon patuloy silang makapag-enjoy ng benepisyo ng PhilHealth. Napakadali lang po nun, yung tinatawag lang nating PMRF ang kailangan nilang fill upan at ma-check naman natin yung contributions na sa ating member portal. Correct. At mga one by one picture lang ang kanilang kailangang i-submit. And then yun po, punta na lang po sa PhilHealth para ma-enroll sa lifetime program. Yung sa senior citizens naman meron din, Mare. Sasabihin ko nga, in addition, sa ano mga, ba yan tungkol sa ating mga hindi senior? pensioner, tsaka retirees ng PhilHealth, huwag kayong mag-alala kasi pwede rin kayong maging members. Dahil ngayon sa Enhanced na Senior Citizen Act, which is the 10645. yes. Uy, ang galing mo! Memory. Ang galing niya sa mga numbers. Kasi wala sa script. Charot. Yun sa mga natin, senior citizens, meron tayong Enhanced Senior Citizen Act na nabanggit natin kung ano yung RA kanina. Pwede po silang maging member actually. So, usually, ang nag-aasikaso niya yung mga OSCA or the Office of the Senior Citizen Affairs na mga LGUs, or pwede rin silang magtungo sa pinakamalapit na PhilHealth office na po pwede silang mag-enroll under the Republic Act 10645 or which is the Senior Citizen Act natin. So, hindi sila left behind. Before kasi talaga, hindi natin sila minimember dahil wala silang hulog. Pero dahil nga doon sa Republic Act na yon, po pwede na silang maging member. Tama yan. So, tama kayo talaga mga Mars, no? So, hindi naman ibig sabihin nag-retire ka na. Yes. Wala ka ng pakinabang sa PhilHealth. Yes. I mean, hindi mo na siya magagamit or ano man. Ito na yung balik namin ho sa inyo. Tulad nga na nasabi ni Marsmel, ano, kailangan nakapag-retiro na kayo, 65 years old, 60 or 65 years old. Yes. Mayroong 120 months na contribution na 10 taon. So, yun na siguro yung tawagin yung pinaka-pension nyo sa PhilHealth. Hindi na kayo magbabayad ng premium contributions, pero patuloy pa rin ang paggamit nyo ng benepisyo. Oo. Ang daming benepisyo ng elderly natin. Bukod sa PhilHealth, nandun yung sa senior citizens, sa 20%, tapos pati yung sa VAT, kung sila ma-hospitalize. Actually, yung mga natin, yung mga uniform men natin, mga 56 years old 56 kasi. naman, mas mababa pwede na yung silang age of maging retirement. Minors. Mas mababa. Pati minors. Mga minors natin na 50. minors. 55. 55 years old sa SSS. So hindi lang yung 60 years old and above. So meron din tayong mga
mga members din na Mas mababa pa yung parang age of compulsory retirement. retirement na sila dahil sa number of service na binigay nila para sa ating bansa. Ang sinisiguro ho namin sa inyo, sa pagdating nyo sa katandaan, sa inyong katandaan, wala na po kayong babayaran sa PhilHealth na premium contributions. Pero yun nga, makakagamit pa rin ho kayo ng benepisyo. Lalo na yung yakap kasi di ba? Yes. Yung mga nagme-maintenance, mga Yes. kailangan ng Ay, mga maganda laboratory. yan kasi kasama sa yakap yung mga maintenance drugs. Ayun, marami yun eh. Sa hypertension, At sa nadagdagan pa, diabetes, o nadagdagan pa siya. Nadagdagan Sa cholesterol, mga ganyan, Yeah. ang dami. Parang before is 20 lang yung medicines natin. Ngayon, Yung nasa maging 50, 75. oo, Magiging plus yung 75 ano, medicines. plus yung- Oo. So hindi lang po talaga binago yung pangalan ng konsulta, no, yung tuyakap. Talagang pinalawig pa po namin yung Correct. inclusions niya, Yes. yung coverage niya. Oo, kaya Yes. talagang pagyakap ng PhilHealth sa kanyang mga miyembro. Mga ka-PhilHealth, tandaan ho natin na immediate na po yung paggamit ninyo ng benepisyong PhilHealth. So, ibig ho sabihin yan, hindi ninyo na kailangan ng maraming requirements pa sa paggamit ng benepisyo tuwing kayo na ospital, less na po yung mga ipapasa nyong dokumento, hindi rin ho issue yung contribution po ninyo. At tandaan din ho natin na hindi nyo lagi kailangang ma-ospital bago nyo magamit ang PhilHealth dahil meron na ring PhilHealth Yakap. Yun yung aming primary care benefit package na tutulong ho sa inyo, nagabayan kayo sa inyong kalusugan, masigurado ninyo na kayo ay healthy at kung meron mga emerging medical conditions ay agad matutugunan. Tandaan din ho natin na sa private and public hospitals po magagamit ang PhilHealth benefits. So as long na accredited po sila ng PhilHealth at tulad ng nasabi ni Marsmel kanina, halos lahat na ho ng ospital sa NCR, actually maski din po sa mga ibang panig ho ng bansa, no, marami ho, libo-libo ho ang accredited nating pasilidad na kung saan nyo magagamit ang inyong PhilHealth benefits. Wala din hong loan sa PhilHealth at walang pensyon. But makakaasa ho kayo na sa bawat pangangailangan nyo tungkol sa inyong kalusugan ay nandoon ang PhilHealth para magbigay sa inyo ng benepisyo. At ang ating mga retired members ay makakaasa pa rin sa patuloy na paggamit nilang benepisyo sa ilalim ng Lifetime Member Program or yung sa ating mga senior citizens naman ho na walang kakayanang magbayad ng contribution sa PhilHealth ay meron pa rin pong aasahang coverage sa ilalim ng PhilHealth. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!